Sinisiguro ko sa pagkatapos ng lahat ng to, ako lang at wala nang iba ang kikilalaning Antonina San Victores. Ako lang, Nay. Ako lang. Pinsan, kain na pa tayo rito ah. Mukhang di ka kumakain. Problema ba? Wala to. Iniisip ko lang mga nangyari sa atin itong huling araw. San Victores pala ako. San Victores nga. Mahirap naman. Nakatira sa barong-barong. Inuupahan pa. Pinsan, maawa ka naman sa nanay mo. Nagpakilala ka naman bilang San Victores. Magpapakilala ako. Hindi para sa'yo o para sa akin. Para kay Isabela. Pinsan, ilang beses natin na pag-usapan yan. Hindi kayo pwede, bawal yan. Magkamag-anak kayo. Hindi ganun. Walang kasama si Isabela sa mansyon. Delikado buhay niya. Rodolfo, gusto mo ba kausapin ko ang tatay mo? Huwag, Nay. Ako na lang. Paano kayo magkakausap ng tatay mo? Kinulit kayo nagkita, nanuntok ka kagad. Felipe, di ba nabasa mo na naman yung testamento ng lola ko? Wala naman nakalagyan amoroso doon. So, ibig sabihin, sa atin na lang yung kayamanan, wala na siyang habol doon, no? Tama si Antonina. Wala nang papel si Amoroso sa nga mamanahin ni Antonina. Ano kinatatakot mo? Dahil pareho kayong utak diyak. Hindi man lang nyo alam ang mangyayari kapag binasa na ang mana. Ilang taon ka na ba, Antonina? 18. Hindi ba nyo alam na may tatayong executor sa mamanahin ni Antonina hanggang hindi siya tumutungtong ng 21 taon? Ikaw yun. Tanga! Boba! Stupida! Aba, Si Amoroso na yon dahil siya ang ama. Ano ba naman ang papel ko? Lolo lang ako. Kung si Joaquin yun, hindi ko po problemahin. Dahil halos pareho lang ang timbang ng dugo namin kay Antonina. Tiyuhin siya, lolo naman ako. Pero si Amoroso ang ama. Kaya dapat mahikayat natin siya sa panig natin. Dahil kung hindi natin magagawa yun, at hindi natin siya mapatatahimik, ang perang inaasahan niyo mga tanga, hindi mapupunta sa inyo. Maglalaho na parang bula. Boba niyong dalawa. Salamat sa pagpunta mo, Violeta. Huwag ka magpasalamat hanggat hindi ko nadidinig ang dahilan kung bakit kinakailangan na naman tayo magkita, Vansenia. Tsaka pwede ba? Tigilan na natin itong pagdududa mo sa akin. Kung tungkol kay Antonina at Isabela na naman ang pag-uusapan natin, hindi ako interesado. Nakapili na ako. Tungkol sa nangyari sa akin, hindi mo rin mabubura sa isipan ko na ikaw ang may gawa nun. Kaya hindi ako tatanggap ng kahit na anong eksplanasyon galing sa'yo. Tungkol to kay Joaquin. Na asawa ko. Na inagaw mo sa akin. Na hindi mo makukuha kahit kailan. Akin si Joaquin. Sa hirap at sa ginhawa. Sa buhay at sa kamatayan. Palayain mo na siya. Nagpapatawa ka ba, Ava? Hindi ka nakakatawa. Kung hilingin mong iwanan ko ang asawa ko, para kang humihingi ng candy, Vansenia.
Mahal mo ba siya? Oo. Mahal na mahal. Eh, si Amoroso. Sinasabi ko na nga ba? Minahal ko si Amoroso. Minamahal ko si Joaquin. Ganit ka. At swapang ka. Bakit mo ba pinagpipilitang makuhang hindi iyo? Huwag mo nang asamin pa si Joaquin. Hindi mo siya makukuha, Ava. Habang nabubuhay ako. Habang nabubuhay ka? Bakit? Pinagpaplanuhan mo na naman ba ang buhay ko? Tandaan mo, matanda ako sa'yo. At mas matalino. Kung ang mga matching nga, napaglalalangan din, ang tao pa kaya? Sa bahay na ako kakain. At oo nga pala, Ava. Walang Joaquin na nakasulat dito sa menu. Kaya wag mo nang asamin pang makukuha mo siya ng parang ulam. Alis na ako. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Meron ka pang naiwan, Amoroso. Ang kilalanin mo ang tunay mong anak. Sino sa kanilang dalawa, kuya? Yung kinilala ni Mama nung nabubuhay pa siya? O yung kinilala niya bago siya mamatay? Ayoko na makigulo. Para kang bulang bumalik at biglang naglaho. Huwag mo nang gawin to, Amoroso. Nandito ka na. This is home. Saan ka pupunta? Sa tahimik na buhay. Hindi naman tayo lumaki sa tahimik na buhay, Amoroso eh. Kaya ka nga nagbalik eh. Dahil hinahanap to ng katawan mo. Look, tigilan natin ang laro. Stay. Madali palang mauto itong si Amoroso. Hindi pa nakakapagdesisyon. Dapat siguro dasalan ko ang lahat ng santo sa langit mamayang gabi para magliwanag ang kanyang isipan. Ididimanda nating Rodolfo niyan. Nel. Ano? Ganun-ganun na lang yun. Porke anak siya ng San Victores, gaganyanin na lang niya ang mukha ng anak natin? Mel, away lalaki to, hindi away pamilya. Hindi po, Tay. Away sa isang babae. Hindi ko siyang mapapatawad. Santi, matuto kang magpatawad. Baka balang araw ikaw ang humingi ng tawad. Sinira niya mukha ko. Gagaling yan. Pero ang sugat sa pagkatao ko, hindi na. May mga taong mapapatawad mo pa pagdating ng panahon. May mga taong hindi. Si Rodolfo, hindi ko siyang papapatawad.
masayang araw ko kasama ang lola pati ang papa. Ang pagsabog. Hanggang sa masaklap na pagkikita uli namin ng lola at saka ni papa. Hindi ko man lang siya nayakap ulit. Hindi ko man lang naramdaman yung init ng pagmamahal niya katulad din naramdaman ko ng bata. Alam mo, Isabela, kung minsan, mahirap yung natatandaan mo pa ang kahapon. Sakit. Mas masakit yung ngayon, Tita Aba. Mas masakit yung kasalukuyan. Kaya nga merong bukas na ginawa ang Diyos para sa atin. Para sa atin na gustong lumingot. Specific instructions ng inyong mama na basahin ang testamento 2 araw pagkatapos siyang ilibing. This would be tomorrow. Okay, well, let's call everybody involved, attorney. Miyembro ng pamilya ang ibig mo sabihin, okay? Yes, Tito Felipe. Si Rodolfo ang inyong anak at yung isa pang Antonina na si Isabela. Okay naman. Bakit nahihilig ka yata sa gulo ngayon? Para nga magkaayusan na, Tito Felipe. Kailangan sila dito. If I may point out, may mana po ang lahat ng nagtrabaho sa bahay na ito. I believe nagtrabaho rin dito ang sinasabi niyong si Isabela. Yeah, well, you see? She's needed after all. What do you think, Amoroso? Hindi ako makikialam, Kuya. Kung sino ang gusto niyong ipatawag, patawag niyo. Hindi ako papayag. Well, Tito Felipe, nag-iisa ka lang. 2 kami. Santi, nagpunta ako rito para makipag-ayos. Nagpunta rin ako dito para magsalita. Santi, nakikipag-areglo na sa'yo si Rodolfo. Oo nga naman, Santi. Ceasefire na tayo dyan. Ano ba talaga kailangan mo para manahimik ka? Gusto mo gumante? Gusto mo ako suntukin? Sige, suntukin mo ako! Hiniinsulto mo ba ako, Rodolfo? Pagbastan mo! Pagbastan mo ang kasalanan mo sa akin, Rodolfo! Maraming klase ang sugat. Sugat na kapilat sa mukha. Sugat sa damdamin. At sugat sa nagdudugong puso. Tandaan mo, Rodolfo. Gagantayan kita sa kahit anong paraan. Tandaan mo yan! Ba't ba galit na galit ka sa akin? Dahil dyan sa sugat mo? O dahil mas pinili ako ni Isabela kaysa sa'yo? Hindi ko hawak ang puso ni Isabela. Wala na tayong magagawa doon. At para sabihin ko sa'yo, magkamag-anak kami ni Isabela. Kaya hindi kami pwede. JR, just called Leo Dominguez. Okay na rin yung mga talents niya for your concert. Pati yung PM natin, bibigyan ka rin ng ample coverage. Yeah, talaga? Ano, can you get me their numbers? I want to thank them personally, you know, so hopefully they can come. JR, this is your first major concert. Pwede ba mong walang manood nun? Di ba, in-announce siya last week pa. So marami nang tumawag na tinatanong nila kung kailan daw or saan daw pwedeng bumili ng ticket. Well, you know, let's still pray, you know. Ano pala, sino magiging writer natin? Si Clarice Estuar. Ano, can you please tell her to put a line in the, yung spiel? Kasi may spiel ako before the soul medley. Just tell her to put a line because I want to dedicate it to Donnie Dolores San Victorious, my mentor. Okay. Yeah, you know, sana matigil yung mga gulo na sa pamilya niya. I'm sure she doesn't like it one bit. It's happening to her family. No problem. Yeah, thanks.
Sit down, please. Thank you. Halika, tuloy kayo. Anong ginagawa niyo dito? Well, ayon sa kasulatan ng mama, pinapatawag ang buong kapamilya. Well, lahat daw ng kapamilya. Lahat ng nakasama ng pamilya, Tita Leticia. Tulad mo. May na kayo. Pasok kayo. Elsa, Isabela, Rodolfo, dito kayo. Halika, pumasok na rin kayo. Doon kayo sa likod. Narito tayo ngayon para sa huling testamento ni Doña Dolores San Victores. At ito ang kanyang kagustuhan. Ito na may nakatoka sa akin? Ayaw mo? No, it's good. Play na natin music. Okay. Okay. Naging kasamahan at katulong sa aming bahay mula noon hanggang ngayon. Sa lahat ng nabubuhay pa at sa lahat ng matatawagan, iniiwanan ko kayong lahat ng tag 50,000 piso. Para naman kay Leticia na nasa tabi ko ng mahigit na 30 taon, iniiwan ko sa kanya ang 1 million pesos in cash at 5 million pesos in trust fund in the form of a monthly allowance habang nabubuhay siya to be given by my executor. Sakaling sumakabilang buhay ang aking kaibigan, ibabalik sa pinaka-main asset ko ang mga hindi maibibigay sa kanya. Para naman kay Felipe, iiwan ko sa kanya ang 10 million pesos in cash. Para sa pamilya ni Joaquin na si Violeta San Victores na asawa niya at ang mga anak nilang sina Sheila at Dennis San Victores. Tig 100 milyong piso sina Violeta, Sheila at Dennis in the form of trust fund at monthly allowance sa responsibilidad din ng executor. At para kay Antonina San Victores, iniiwan ko ang lahat ng natitirang pera ko sa bangko at ang lahat ng lupain, alahas, negosyo at iba pa na makukuha niya rin mula sa aking executor. Si Joaquin San Victores ang pinipili kong executor of my will. Bukod sa mamanahin niya sa akin na kalahating bilyong piso, siya rin ang magpapalakad ng lahat ng negosyo ng San Victores. Pero may pahabol pa dito. Alin? Ang codicil na hindi napirmahan ni Dolores? Aba, hindi pwede yan. Invalido yan dahil walang pirma niya. Tito Felipe, how did you know about the codicil? Hindi ho ito ang codicil na hindi ko naihabol. Pero may pahabol sa akin si Doña Dolores bilang abogado. Ito ho ang babasahin ko. Attorney, as you know, may isa pang babaeng naghahabol ng pangalang Antonina San Victores. Hindi ko na kailangan baguhin ang testamento ko at magdadagdag na lang tayo ng codicil. After all, my will says everything will be left to Antonina San Victores. Kaya dapat sa totoong Antonina San Victores mapunta ang kayamanan ko. Sa ngayon, 2 ang nagkiklaim sa pangalang Antonina San Victores. At yun po nga alamin natin kung sino sa kanila ang tunay na Antonina San Victores.